Magandang araw sa lahat. Welcome po ulit dito sa ating channel, Ang Biyahe e Komida. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, indeed. Punta tayo sa ating topic. Unhappy for You, 9 days nang nangunguna sa Netflix PH. 9 consecutive days nang nangunguna ang Unhappy for You sa top 10 movies in the Philippines today sa Netflix, mula November 16, 2024, Sabado, hanggang November 24, Linggo. Nag-umpisang mag-Netflix streaming ang reunion movie nina Joshua Garcia at Julia Barreto noong November 14, Huwebes, isang araw matapos ipalabas sa mga sinihan ang Kathden reunion movie na Hello, Love, Again. Noong November 15, Bearns bumalik sa top 10 movies ng Netflix PH ang 2019 film nina Catherine Bernardo at Alden Richards na Hello, Love, Goodbye. Nagsisaw ito sa pang-apat at pangatlong pwesto. Pero kahapon at ngayon ay nasa 5th place na ito. Noong November 21, Huwebes pa nag-streaming sa Netflix ang Whispers in the Wind nina Carlo Aquino at Barbie Imperial, pero ngayong linggo lang ito pumasok sa top 10 list. Sa talaan naman ng top 10 TV shows ng Netflix Philippines, taas-baba ang rank ng Lavender Fields nina Jody Santa Maria, Janine Gutierrez, at Jericho Rosales. Bumalik ito sa top spot noong November 21 at 22, Huwebes at Bearns. Sa pamamayagpag ng pelikulang Hello, Love, Again kung saan lead actor si Alden Richards, ang Kapuso series niyang Pulang Araw ay naliligwak naman sa top 10 TV shows ng Netflix PH. Na-extend ng 2 weeks ang airing ng Pulang Araw sa Kapuso Primetime. Sa halip na December 13, ang final episode nito ay mapapanood sa December 27. Sana naman, bago magwakas ang Pulang Araw, ay tangkilikin ito ng lubos ng mga manunood sa Netflix. Naligwak ang Pulang Araw sa top 10 TV shows ng Netflix noong October 3, 13, 19, at 20. Ganoon din noong November 18, 19, 20, 22, 23, at 24. 4 na araw ng October na nalaglag ito sa top 10 TV shows, at 6 na araw na ng November na natanggal ito sa talaan. Naligwak man sa top 10 ang Pulang Araw, nakaka-proud pa ring nakagawa ang GMA7 ng ganito kagandang serye na tumatalakay sa ating kasaysayan. Inaasahan naming babalik ito sa top 10 dahil mas kapanapanabik na ngayon ang takbo ng kwento. Gusto pa rin siguro ng mga tao ang soap na kwento at predictable kagaya nitong Lavender Fields. Nakakawindang itong huling episode na napanood namin dahil bongga ang pagiging stalker ni Bernard Palanca na gumaganap bilang loyal na tauhan ni Victorio Benavides, Edu Manzano. Kahit saan magpunta si Tyrone, Jericho Rosales, ay nasusundan niya at nakukunan ng video pag nagtatagpo sila ni Lavender, Jody Santa Maria. Hindi ba siya nahatala ni Tyrone na may sumusunod sa kanya? Hindi naman kalayuan si Bernard sa kanila, hindi siya nakikita na kinukunan sila ng video. Pero sabi nga ng ilang artistang kasali sa mga sinusubaybayang teleserye, huwag nang maghanap ng logic sa kwento ng isang teleserye, lalo na kung patuloy itong pinapanood. Kahit nasa streaming na, oras ang problema natin ngayon. Ang dami ng ganap ngayong palapit na ang Pasko, kaya imbes na mapirmi sa Netflix, busy tayo sa mga nagaganap sa buhay-buhay. 31 araw bago ang Pasko at mas magiging abala ito. MMFF na siguro ang susunod na big event sa atin, maliban sa mga Christmas parties at reunions. Good luck sa mga pelikulang palabas, sa sinihan man o sa online. At yan ang atin latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe. Click the notification bell for more showbiz, chika updates, like and share the video at pakisuportahan po ang atin Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, indeed. Magandang buhay sa lahat, paalam.